Kung aking ibabahagi ay pagpapatuloy ng isang message na na-share ko nung nakaraan pa po, no, every Sunday. And tapusin po natin and related to sa ating prayer meeting. Ephesians chapter 6 verse 18, hayaan niyo pong basahin ko na lamang ang talata. Ephesians chapter 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Hindi lamang sa tinapay, kami ay nabubuhay, kundi sa mga spiritual na pagkain na mula po sa iyo. Kaya nawa, Panginoon, sa aming pong pakikinig, ay ang aming atensyon ay ibigay namin sa iyo. At wag lang kaming maging tagapakinig. Ang hamon ay ipamuhay namin ang aming mapapakinggan. Kaya Panginoon, ang kaaway po ayaw niya na kami ay nakikinig ng iyong mga salita. Kaya ingatan niyo po kami, gwardyahan niyo po kami na ang aming atensyon ay sa iyo lamang ang mga salita. Kaya ito, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. At ang pamagat po ng aking isi-share, gaya nga ng nabanggit ko, ito po ay continuation. All for one and one for all. At ito po ay pang part 4 na, and this is the last part po ng message na na-share ko ng mga nauna pa. So balikan natin ng konti yung mga ilan sa ating napag-aralan. Nakita po natin na tayo pong mga mananampalataya ay nasa isang digmaan. We are in a spiritual warfare at ang kaaway po natin ay hindi nakikita. Kaya nga sa digmaang spiritual na ito, tandaan po natin sa verse number 10, nakita po natin that ang authority po natin, ang power natin sa digmaang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga sabi doon sa verse number 10, finally, my brethren, be strong in the Lord. Magpalakas po tayo, magpatibay tayo sa ating Panginoon. Pangalawa po, meron tayong same na adversaries. Isa lang po ang kaaway po natin. Alisin natin sa isip natin na yung atin pong mga kapitbahay, mga ka-churchmate po natin, hindi po sila ang ating kaaway. In fact, kahit po yung mga taong iba ang pananaw sa'yo, sa politics, hindi po sila ang tunay na kaaway po natin. The Bible is very clear, sabi nga dun sa verse number 12, na we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So yan po ay mga spiritual na kaaway, yan ang tunay na kalaban po natin. Kaya kailangan natin magpalakas, magpatatag. Pangatlo po ay, isa lang po ang armor, sandata, panlaban po natin sa ating kaaway. Of course, hindi yan anting-anting, hindi yan mga orasyon, wala pong ganon. No? Yan po ay mga pang-witchcraft. Pero sa Bible po, binigyan tayo ng mga iba't ibang weaponry at makikita natin yan sa verses 13 to 17. So yan po ang naging pag-aaral po natin ngayon. Noon, at ngayon po ay tignan natin yung pang-apat at last part ng ating pag-aaral. Tayo po mga mananampalataya, one for all and all for one, isa lang po ang ating access. And by the grace of God, sa spiritual na labanan na ito, salamat, because directly makakalapit po tayo sa atin pong Panginoon. Huwag niyong kalilimutan sa spiritual warfare, kasama po yung verse 18, which is prayer. Mahalaga po ang panalangin sa ating pakikipaglaban spiritually. Kaya kung meron man tayong isang access para makatawag tayo, makalapit tayo sa ating Panginoon, yan po ang blessing ng panalangin. Alam nyo, we're so blessed because ang God ng banal na kasulatan ay nagturo po sa atin na makakalapit tayo sa Kanya. Kumaga makakalapit tayo boldly doon po sa throne of grace ng atin pong Panginoon. Aba, hindi kagaya sa mga aral ng mga pagans, kailangan pa nilang dumaan kung kani-kanino. At ang nakakalungkot nito, bago sila makalapit doon sa deity nila o doon sa gods na kanilang pinaniniwalaan, dadaan pa sila sa mga kung kani-kanino mga tao at malungkot dyan, may mga bayad. May bayad yung kanilang paglapit. Salamat po because ang Bible, tayo po, sama-sama tayo makakalapit sa Kanya. Libreng-libre lang po ang panalangin. And this is the blessing. Kahit
minuto, ilang oras kang makipag-usap, wala pong problema yan. Wala rin pong problema sa Panginoon kung ikaw ay oras-oras, minuminutong tatawag sa Kanya. In fact, gustong-gusto nga ng Panginoon na tayo ay tumawag sa Kanya. No? Alisin nyo sa isip nyo, tayo kasi, di ba, pag tayo ay araw-araw nilalapitan ng ating kapitbahay at hinihinga ng mga suka at saka mga toyo, nakakainis po yun araw-araw. Siguro okay lang paminsan-minsan. Pero kung araw-araw walang ginawa, kakatok sa bahay mo at manghihingi ng asin, lahat na lang mga basic na pangangailangan, lalapit sa'yo. Sa atin po bilang mga tao, nakakainis po minsan yan kasi minsan kulang din naman po tayo at hindi naman po tayo grocery na araw-araw ay available po yung mga ganong bagay. Pero alam nyo, taliwas po pagdating kay God, kahit ikaw ay lumapit sa Kanya, humingi sa Kanya ng kahit ano, papakinggan niya po tayo at handa niyang sagutin ang ating mga panalangin ng ayon sa Kanyang kalooban. Kaya po, tandaan niyo to, ang blessing sa paglapit sa Panginoon, hindi niya sasabihin that the number you dial is not yet in service. Hindi po. Laging bukas ang linya, masaya man tayo, malungkot man tayo, ano man ang kinakaharap natin sa ating buhay, laging available ang linya ng kalangitan at ang blessing, yung kausap mismo natin, hindi siya sa malayo. In fact, nasa atin siya. Yan ang kagandahan sa Bible. So tignan po natin, one for all for one, tayo pong mananampalataya. Salamat, pare-parehas tayo may access. Opo, pwede kayong magbigay ng prayer request sa amin. Kaya nga yan ang ginagawa natin every prayer meeting. Pwede kayong magpadala ng prayer request ninyo. Pero ang blessing, kahit ikaw mismo, personally, individually, pwede kang lumapit sa Diyos anytime, anywhere. Dahil meron po tayong same access sa atin pong Panginoon. Kaya nga po, bilang mananampalataya, hindi ako magpapakatagal. Una po, let us pray steadfastly. Yan po ang sinabi nung talata. Pray always. Mga kaibigan at mga kapatid, tayo pong mga mananampalataya, humaharap tayo sa iba't ibang digmaan spiritually. May mga times na ang digmaan na ating kinakaharap, ginagamit po ng kaaway, yung problemang material, no, problemang emotional, relational, anumang problema yan, no? Kumbaga, may trials, may temptations sa buhay na ito. Ang pinakamaganda po, lagi tayong manalangin. Hindi lang po every prayer meeting. Hindi lang po every Sunday morning and afternoon. No, hindi lang po every time nakakain tayo. Maglaan tayo ng oras na tayo ay nakikipag-usap sa atin pong makapangyarihang Diyos. Alam nyo, isa po sigurong pribilehiyo sa atin kung ipapatawag tayo halimbawa ng mayor ng Pasig o kaya ipatawag tayo ng presidente ng Pilipinas. Talagang ano tayo noon, talagang magka-cancel pa siguro tayo ng ibang appointment at haharapin natin yung presidente kung tayo man ay ipapatawag. Ito pong kagandahan sa atin bilang mananampalataya, ang kausap natin is the Most High God. No, siyang makapangyarihan sa lahat at salamat dahil pwede natin siyang kausapin palagi at lagi siyang handang makinig sa ating mga panalangin. Kaya nga in 1 Thessalonians 5:17, anong sabi ng Bible? Pray without ceasing. Huwag kayong titigil. Lagi kayong manalangin. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, ang kagandahan po sa ating Panginoon ay laging nakikinig ang kanyang panalangin. Lagi siyang available at lagi natin siyang kasama para pakinggan at sagutin ang ayon sa kanyang kalooban ng atin pong mga prayer request. Kaya tuloy-tuloy po tayo. Gawin po natin araw-araw, maglaan tayo ng oras na tayo makipag-communicate sa ating Panginoon. Pwede nating sabihin yung ating mga kasiyahan sa Panginoon, ang ating mga problema, o kung ano-ano man ang gusto nating sabihin. At hindi nyo po, itong kagandahan, hindi nyo kinakailangan mag-memorize ng prayer. Prayer from the heart dahil ang kausap natin ay Father natin. Ang kausap natin ay person. Hindi mo kailangan mag-memorize in order to communicate with God. Kung ano na sa puso, sabihin mo sa Panginoon at handa siyang makinig. Pangalawa po, we need to pray spiritually. Sabi ng Bible, supplication in the Spirit. Supplication in the Spirit. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, pagdating sa pananalangin, mahalaga po na ang ating prayer ay in accordance sa Espiritu Santo. Gamitin ko po itong Romans chapter 8 verses 26 to 27 para mas magkaroon pa tayo ng idea ano po ang tinutukoy ng talata.
dito po sa Romans chapter 8, simulan ko po sa verse 26 hanggang 27, according to the Word of God, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Verse 27, and he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Ang sinasabi po ng talata, mga kapatid, sa totoo lang, sa ating kalikasan bilang isang tao, hindi tayo marunong manalangin. Hindi tayo marunong manalangin. In fact, di ba nung hindi pa tayo mananampalatay, isa sa mga practice natin, nagkakabisado tayo ng panalangin, o kaya na minsan ang panalangin natin, puro hingi lang tayo ng puro hingi, hindi tayo nagpapasalamat. Ganyan po yung mga natural, kumbaga sa likas ng tao na isang makasalanan at karnal, pangsarili po ang kanyang pinapanalangin. Pero salamat, pag tayo po ay mananalangin, unang-una sa lahat, sa paglapit pala natin sa Diyos, kinakailangan una sa lahat, ligtas tayo. We accepted, we trusted the Lord Jesus Christ as our Savior. Alam niyo kung bakit mahalaga ito? Sapagkat yan lang po yung panahon na mananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Kasi pag wala sa iyo ang banal na Espiritu, hindi ka talaga magkakaroon ng maayos na panalangin dahil wala kang connection dun sa Father in Heaven. So para ikaw'y makapanalangin sa Kanya in Spirit, see to it na ikaw ay tunay na nagtiwala, nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo bilang iyong tagapagligtas, at pag ikay nagtiwala sa Panginoon ng pangako po ng Bible, mananahan sa atin ang Holy Spirit, we are sealed by the Holy Spirit hanggang po sa kumbaga hanggang sa kunin tayo ng ating Panginoon. We are sealed until the day of redemption. Yan ang sinabi po ng banal na kasulatan. At pag nasa sa atin na ang Holy Spirit, meron na pong gumagabay sa atin, meron nang tumutulong sa atin para ano ang tamang maging panalangin po natin. At hindi lang yan, tandaan nyo rin po, mas lalo tayong lalakas spiritually. Opo, nandito sa atin ang Holy Spirit, pero wag nyong kalilimutan, nasa sa atin din yung old nature natin. Andi dito pa yung carnal na ikaw at ako. Kaya nga po, merong labanan na nangyayari sa atin araw-araw. So para tayo ay makapag-pray in the Spirit, kailangan lumakas tayo spiritually. Kaya nga dyan po papasok, mahalaga na tayo'y nananambahan, pupunta tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nagbabasa tayo, nagdi-devotion tayo, nagkakaroon tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos, kasi sa pamamagitan po niyan ay lumalakas tayo spiritually, at yung kalooban ng Diyos ay sasang-ayon po doon yung ating ipapanalangin dahil pinangungunahan na tayo ng banal na Espiritu sa atin pong buhay. Ganyan kahalaga ang mga spiritual na mga gawain sa buhay natin, at pag tayo po'y malapit sa Panginoon, kung ano yung kalooban niya, siya na rin pong nagiging mga prayer request po natin. Hindi na pang sarili, hindi na pang mga pangkarnal ang ating mga pinapanalangin, kundi kung ano na po yung kalooban ng Panginoon sa atin pong buhay. Number 3 po, isa sa mga tingnan din natin, tayo po ay one for all and all for one. Mag-pray po tayo sensitively, watching thereunto. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, yung salita pong watching diyan, kailangan maging mapagbantay. Maging sensitibo po tayo dahil ang kaaway po natin, tandaan po, isa to sa mga ayaw niya gawin natin. Ayaw niya na tayo po ay mananalangin. Kaya nga po, kung maalala natin si Jesus Christ, merong eksena po doon sa Matthew 26:40-41, Matthew chapter 26, 40-41, kung saan makikita natin ginamit din ni Christ yung term na ito. At tingnan niyo po nakalagay dito. And he cometh unto the disciples and findeth them asleep. Naku, patay tayo dyan. And saith unto Peter, what could ye not watch with me 1 hour? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Alam niyo mga kapatid, pag nananalangin tayo, sabi ko nga ayaw ng kaaway yan eh. Maging mapagbantay tayo. Kaya nga tayo rin pag nagpipray, ingat tayo, baka mamaya tulog na pala tayo eh. Diba? Parang kagaya na itong mga disciples ni Christ, inaasahan niya, malapit na pong dakpin, hulihin ng Panginoong Hesukristo. Inaasahan niya na ang kanyang mga malalapit na disipulo, sasamahan siya para manalangin.
Kasi napakasarap po na hindi lang ikaw nagpipray, may kasama ka, may mga ka-prayer partner ka. Ang problema, tulog na. Iniwan na si Jesus Christ. Mga kapatid, ingat po tayo, baka mamaya, ginagawa natin sa bahay, magpipray tayo, ang amen natin kinabukasan na. Ingat po tayo. Kasi ayaw ng kaaway na nakikipag-usap tayo, kaya nga dapat every time na nagpipray tayo, malinaw ang isip natin. Kaya nga, yes, maganda po yung silent prayer, pero isa sa magandang practice pag nagpipray ka, ibuka mo yung bibig mo para hindi ka basta-basta antukin. Kasi minsan pag silent prayer lang, pag isip-isip lang, minsan naantukin ka. Kaya maganda yung nagsasalita ka, talagang ikaw ay kumikilos ka para nagigising ka every time na ikay nananalangin at matapos mo yung iyong prayer time. Kaya maging mapagbantay po tayo dahil ang kaaway, gagawa siya ng paraan. Imbis na mananalangin ka, naku, biglang tumunog yung cellphone, nakalimutan mo na yung prayer time. O kaya naman, biglang may lumitaw na palabas, wala na, naagaw na po yung attention. Maging mapagbantay po tayo, masyadong mapandaya ang kaaway. Marami siyang gagawing mga taktika para hindi po tayo magkaroon ng pang-araw-araw na mga panalangin. Kaya maging sensitive po tayo. Spiritually, bantayan natin ang kilos ng kaaway, be sober, and be vigilant. Number 4, tayo po'y manalangin seriously. Sabi nga, with all perseverance. With all perseverance. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, gaya nga ng nabanggit ko kanina, kahit po ilang beses tayong kumatok sa Panginoon, kahit tayo po ay, kumbaga, matagal mo nang pinagpiprayan na, hindi ka ba nagsawa? Hindi po. Tuloy lang tayo ng tuloy ng panalangin. Kaya nga 'di ba yung tinurong parable ng Panginoon doon sa Luke chapter 11 mula doon sa 5 verse 13 na kung saan yung kumbaga yung kanyang tinuro ditong parable is merong katok ng katok saka lang siya pinagbuksan. So ganun lang din po yung tinuturo sa atin ng Diyos pagdating sa panalangin. Sige lang, pray lang ng pray. Nakita mo na hindi pa naman sinasagot ng panalangin yung prayer. Alam naman natin, may mga iba't ibang pagsagot ang Diyos sa prayer. Pero hanggat wala pa pong kasagutan si Lord sa prayer na nilalapit natin sa Kanya, sige lang, pray lang ng pray, pray lang ng pray. Huwag kang magsasawa. May kamag-anak ka na hanggang ngayon, hindi pa rin nagtitiwala kay Jesus Christ. Sige lang, panalangin mo lang yan. Huwag kang magsasawa. Huwag kang mapapagod. Tandaan niyo po, ang pag-share ng gospel, hindi lang yan sharing, may spiritual warfare yan, kinakailangan panalangin natin sila kasi merong bumubulag sa kanila, merong pumipigil sa kanila na magbukas ang kanilang isip para tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Kaya huwag tayong titigil na sila'y ipanalangin, huwag tayong titigil na ma-invite natin sila, no, dahil alam po natin na ito ay isang digmaan. Kaya maging seryoso tayo. No, tuloy-tuloy lang, huwag tayong titigil hanggat hindi po nagbibigay ng kasagutan ang Panginoon sa atin pong mga prayers. At panghuli po mga kapatid, number 5, kailangan nating manalangin selflessly. Alam nyo, ang ating kalikasan, more on pang sarili ang ating mga pinapanalangin. Pero alam nyo, pagdating sa Bible, ang turo, hindi na yung tungkol sa sarili natin, kundi para na sa iba. Para sa Panginoon una, para sa ibang mga tao. Sabi po rito, supplication for all saints. Minsan mag-iisip ka, paano ko papahabain yung prayer life ko? Siyempre, pag mga pang sarili mo lang, maiksi lang. Panalangin mo yung iba, hahaba yung prayer mo. Diba? Panalangin mo yung ibang tao, ang dami-daming mga dapat ipanalangin. Kaya nga po makikita natin, diba? Sabi doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, anong sabi ng Bible? I exhort therefore that first of all, supplication, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. All men. Panalangin natin lahat. Pag sinabi nating panalangin natin lahat, pati yung mga nakakainis na kapitbahay, panalangin natin. Yung mga taong maaway sa'yo, yung mga taong nagpe-persecute sa'yo, pray for them. Pray for the government. Nakakainis po, no, pag nakikinig ka ng mga pampulitikang mga palabas, mga balita. Minsan mainis ka, pero minsan naisip natin, pinapanalangin ba natin yung mga leaders natin? Baka yan ang nagiging problema, baka nakakalimutan natin. Kahit na ayaw mo minsan yung Pangulo, o ayaw mo yung Mayor, o anuman, kahit na ayaw mo, panalangin pa rin natin yung mga leaders po natin.
Kailangan po nila ng guidance ng atin pong Panginoon. Hindi man tayo kilala ng mga yan, pero yung ating panalangin, malaki ang magagawa niyan para sa kanila. Okay? Even yung mga missionaries, meron tayong mga pinapakitang missionaries dito, hindi man tayo matandaan ng mga yan, maaaring nakamayan natin yan, hindi man tayo matandaan, pray for them. Hindi natin minsan alam kung ano yung struggle ng mga yan. Diba? Pray for your pastors, pray for your church leaders, sa mga kasama rito sa church. Panalangin natin sila. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, malakas po ang mga kasama natin. May mga times mahina din yan. Kaya kailangan natin silang ipanalangin. Hindi mo alam kung ano yung battle na pinagdadaanan yan sa ngayon. Kaya kailangan nating ipanalangin yung ibang tao. At alam nyo, blessing, sa kabilang banda, bakit tayo nananatili? Bakit nandito pa rin tayo ngayon? Hindi man natin alam, hindi man natin na-record. Pero alam na-record yan ng kalangitan. Meron kasing nananalangin sa atin. Di ba? Maraming beses naman sa atin, mag-isip na, gusto ko na mag-quit, gusto ko nang tumigil, pero ba't nagpatuloy ka pa rin? Siyempre, una sa lahat, biyaya ng Panginoon. Pangalawa, may nananalangin kasi sa'yo. Merong kumakausap sa Diyos na bigyan ka ng lakas para magpatuloy sa paglilingkod. At yan po ang makikita natin ng kahalagahan kung bakit all for one, one for all, kailangan nating ipanalangin ang bawat isa. Dahil ang atin pong prayer, maaring hindi natin yan binibigyan ng pansin. And yan po nakakalungkot sapagkat marami pong mga mananampalataya, hindi nila masyadong binibigyan halaga ang panalangin. Pero alam nyo, napakahalaga ng prayer, mga kapatid. Wala tayong ka-idea minsan kung gaano ito kaimportante sa pananaw, sa paningin ng ating Panginoon. Kaya, ginagawa, pinipigilan ito ng kaaway kasi alam niya napakahalaga ng panalangin. Pero tayo naman bilang mga anak ng Diyos, sa tulong ng Panginoon, magsama-sama tayo na ipanalangin ang bawat isa, na tayo po ay bigyan ng lakas ng Diyos na magpatuloy. Panalangin natin ang ating gobyerno, panalangin natin yung mga unsaved na mga kakilala natin para sila ay makakilala sa Panginoong Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for this evening. All for one and one for all. Kailangan namin ang bawat isa. Hindi po ito gawain ng isa lang. Hindi po ito gawain ng 2, 3 lang. Salamat, Panginoon, dito po sa Faith Baptist Church na church mo, meron kaming prayer meeting. Yes, every Sunday we can pray. Pero salamat, meron kaming pagtitipon na ang aming binibigyan ng pansin ay ang panalangin. Salamat, meron kaming ministry kagaya ng GOT. We pray daily. Salamat, meron kaming ministry, the Jabez Ministry this coming Saturday. Focus din yan ay patungkol din sa panalangin. And Lord, challenge us na sa aming pang-araw-araw na buhay, magbigay kami ng oras para kausapin ka. Ibigay sa iyo ang aming mga hinaing, ang aming mga pasasalamat. Makipag-communicate kami sa iyo. Napakahalaga na ang iyong mga anak ay nakikipag-usap sa iyo, kagaya ng pakikipag-usap ng mga anak sa magulang. Kailangan may communication ng isang pamilya para lalo maging sweet, para mas lalong gumanda ang samahan. Ganon din po when it comes to spiritual matters. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan ng prayer. Kailangan ipag-pray ang bawat isa. May mga kapatid kami may problema physically, problema emotionally, financially. May mga ibang may problema po relationally. Kaya Lord, we pray ang mga bawat kapatiran na tulungan ang bawat isa at pangunahan ang bawat isa, bigyan ng karunungan sa pagharap sa iba't ibang mga problema. Kaya salamat, Panginoon, laging bukas ang pintuan ng kalangitan. Laging bukas ang iyong tenga para pakinggan at sagutin ang panalangin namin nang ayon sa iyong kalooban. Hindi yung kalooban namin, kundi ang kalooban mo ang nasusunod. Kaya Lord, teach us to submit kung ano man ang kalooban nyo, at huwag kaming titigil, huwag kaming manghinawa pagdating sa pananalangin. Kaya ang Faith Baptist Church ay patuloy nyo pong hamunin na huwag kaming titigil sa pananalangin hanggang sa mga susunod na mga generation, hanggat hindi ka pa bumabalik, Panginoon, bigyan namin ng halaga ang pananalangin sa aming buhay. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen
and amen. Pastor